Ako si Tim, taga Bulacan. Simula pa nung bata ay hindi na ako naniniwala sa mga aswang at ano pang laman lupa. Pero nagbago ang lahat ng yon dahil sa naranasan ko. May isang teacher sa school namin noon nakakalipat lang. Ang tawag namin sa kanya ay Teacher Evie. Stricto si Teacher Evie pero mabait naman. Tutulungan ka pa nga niya kaya naging favorite teacher ko siya noon. Pero may narinig din akong mga kwento tungkol sa kanya na kesyo daw aswang siya, manananggal at kung ano pa. Dahil nga hindi naman ako naniniwala sa mga ganon ay hindi ko na lang sineryoso ang mga sabi-sabi. Naatira lang malapit sa amin si Teacher Evie, mga isang kanto ang layo. Kung ide-describe kung saan kami naatira ay napapaligiran ito ng mga puno pero hindi naman liblib. Isang araw, may pumutok na balita na may natagpo ang katawan daw ng isang lalaki malapit sa may talahiban dun sa barangay namin. Ang nangyari daw sa lalaki ay hindi gawa ng tao. Sabi pa nila na baka aswang daw. Naniniwala kasi ang mga tao dun sa lugar namin tungkol sa mga aswang. Pero hindi pa naman yon napapatunayan. Habang gumagawa kami noon ng isang activity na may kinalaman sa cross-stitching, habang nagtatahi nun ay natusok yung isa naming kaklase. Kaagad namang tinulungan ng iba naming kaklase yung natusok. Napansin ko nun na si Ma'am Evie na parang may kakaiba sa kanya nung nakita niya yung dugo na natusok mula sa daliri ng kaklase ko. Nilapitan ko siya nun at tinanong kung okay lang pa siya. Ayos lang daw. Hindi lang daw talaga siya lumapit dahil takot pala siya sa dugo. Hindi na lang ako nagsalita matapos nun. Nung araw din na yon ay naiwan si Ma'am Evie sa classroom. Mga alas 5 na ng hapon yon. Pauwi na rin kami noon ng mga tropa ko nang maisipan nila na bantayan si Teacher Evie. Iniisip din kasi nila na baka aswang o manananggal ito. Hindi na nga sana ako makikisali pa sa kanila. Pero ayun, sumigi na rin ako. Nagstay kami sa may likod ng room kung saan hindi kami makikita ni teacher habang may ginagawa ito sa may lamesa. Unti-unti na ring dumidilim nun at tumayo na si Teacher Evie palabas ng classroom. Kinabahan naman kami dahil baka makita niya kami kaya dali-dali kaming tumakbo paalis. Nang bigla na lang namin siyang makasalubong. Tinanong kami ni Teacher Evie kung anong ginagawa pa namin tapos na ang klase kanina pa. Dugtong pa niya ay baka minamanmanan namin siya dahil baka iniisip namin na aswang siya o ano. Nagulat kami sa sinabi niya pero dagdag naman ito na hindi yun totoo. Hindi raw totoo ang mga kwento tungkol sa kanya. Matapos yun ay pinauwi na kami. Lumingon pa ako ng isang beses kay Ma'am Evie at nakatitig lang ito ng matalim sa amin. Naisip ko na nagalit siya. Kinabukasan nun, habang naglalakad ako pauwi sa bahay, ay may nakita akong kumpulan ng mga tao. Narinig kong may natagpuan na namang katawan. Ganun lang din ang nangyari, tulad nung natagpuan nilang katawan nung isang araw. Dahil sa nangyari, ay naisip ng mga tao na abangan kung sino ang gumagawa nun, na para bang sigurado sila na isang aswang ang may pakana ng pagpatay. Narinig ko pa nga noon na sinambit ang pangalan ni Teacher Evie. Sinabi ko sa kanila na hindi naman ganon si teacher at mabait ito. Ang sabi lang nila sa akin ay mag-iingat daw ako at baka ako na ang isunod. Kinagabihan, napansin kong wala na pala akong glue dahil gumagawa ako ng isang project para sa subject ni Teacher Evie. Kaya nagpaalam muna ako nung lalabas para bumili. Nung makita kong sarado na yung pinakamalapit na tindahan, ay pumunta na lang ako dun sa isa pang tindahan malapit sa kanto kung saan naatira si Teacher Evie. Nung paalis na ako ng tindahan, matapos kong makabili ng glue, ay sinabihan ako nung nagtitinda na mag-iingat daw ako. Baka raw kasi may maasalubong akong manananggal o aswang sa lugar namin. Pansin ko raw na wala na talagang gaanong tao ng gabing yon. Hindi ko naman yun masyadong pinansin pa at tumuloy na lang sa paglalakad. Nung malapit na ako sa bahay,
ay minaramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung bakit at nagsitahula na lang yung mga aso sa mga kabahayan. Ilang sandali pa noon ay may narinig akong tunog. Hindi ko alam kung ano pero sinundan ko kung saan yun nanggagaling. Nung maarating ako sa may talahiban kung saan natagpuan yung dalawang katawan ay laking gulat ko nang isang babae ang nakita ko. Hindi ko ito masyadong makilala pero kita kong may suot itong gold bracelet na may star pendant. At kita ko rin yung tao na nasa paanan niya. Halatang wala na itong buhay. Dahil sa gulat at takot, nagmadali akong tumakbo pa uwi at tumiretso ng kwarto. Nagkulong lang ako noon at nagsara ng bintana at pintuan. Para ba akong naduwag? Nung gabing yun, hindi na rin ako nakatulog ng maayos dahil sa nakita. Nakwento ko yun sa mga kaklase ko. Sinabi nila na baka aswang o manananggal daw yung nakita ko. Pero nagdadalawang isip pa ako noon dahil buo naman ang katawan nito at hindi ko naman nakita ng mabuti ang muka kaya wala akong masabi. Nanlamig na lang ang buo kong katawan at nagsitayuan ang mga balahibo nang dumating na si Teacher Evie. Nakita ko na suot niya yung gold bracelet na may star pendant. Nakatulad nung nakita ko nung gabing yun. Hindi ko alam ang iisipin nung mga oras na yon. Kung totoo bang aswang siya. Nung araw ding yon ay pinaiwan ako ni Teacher Evie. Natatakot na nga ako nung time na yon kasi baka totoo nga yung sinasabi nila at ako na ang isunod niya. Pero sinabi lang ni Teacher Evie na mag-iingat daw ako pa uwi. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos at kumaripas naman ako ng takbo dahil nakita kong mamula-mula ang mga mata niya. Hindi pa rin napatunayan kung totoo bang isang nakakatakot na nilalang o aswang si Teacher Evie at kung siya ba ang dahilan ng mga pagpatay sa lugar namin. Yun namang mga natagpo ang katawan ay nahuli na ang may gawa. Yung araw din na yun pala ang huling nakita ko si Teacher Evie. Nabalitaan na lang namin na bumalik na lang ito ng probinsya niya para daw magpagaling. May sakit daw kasi ito. At lumipat na ng school dahil daw napeperwisyo na siya dahil sa maling akala sa kanya. Hindi raw siya tinatantanan ng ibang mga tao at yung mga masasamang tingin daw sa kanya. Hindi rin nabigyan ng kasagutan kung siya ba yung babae na nasa talahiban na nakita ko. Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Christine, taga Pangasinan. Nagstay ako noon sa Binalonan dahil doon ako nag-aaral at tumira sa isang boarding house malapit lang sa school. Noong una nga ay hesitant pa ako na magstay sa boarding house dahil takot din ako. Pero ginawa ko rin yun dahil kailangan. Kaso, naging isang bangungot pala yung pagsistay ko doon nang maaranas ako ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Ganun din yung dalawang kasamahan ko sa boarding house na yon. Hindi ako magaling magkwento, sir. Pero gusto ko lang ibahagi sa inyo itong karanasan ko na hindi ko makakalimutan. March 2023 lang ito nangyari. Ilang araw matapos kaming maapaglipat nung isa kong kasamang mag-i-stay sa boarding house. Nagpunta kami noon sa boarding house na paglalagyan ko kasama yung isa pang boarder na makakasama ko. Magbabayad na kami noon para lilipat na lang. Mga tanghali yun. Pagkarating namin ay sinabihan agad kami ng ibang boarders na mag-iingat daw kasi may mga kumakatok raw kapag gabi at madaling araw sa mga pinto ng kwarto ng boarding house. Lagi daw naming ilak ang mga pinto. Hindi na lang namin masyadong inintindi at tumuloy na sa pag-alis. Kinabukasan nun ay nag-ready na rin ako ng mga gamit ko. Si mama pala nun yung naghatid ng mga gamit ko nun at kinuha ko lang sa tapat ng SM malapit dun sa location ng school ko. Mga gabi na rin nung maarating ako sa boarding house. Nauna na rin nun yung kasama kong isa. Actually, may isa pa kaming kasama nun pero hindi pa namin alam kung kailan siya darating nun.
Ilang araw na ang nakalipas ay wala naman kaming narinig na kumatok tulad ng sinabi ng ibang mga boarders sa amin. Hindi naman siguro totoo kaya hindi nangyari. Naisip ko nga na baka tinatakot lang nila kami dahil nga baguhan pa. Dumating na rin noon yung isa naming kasama. May GC pala kami noon at nag-send yung isa naming kasama ng video. Video yon nung pinto ng CR na gumagalaw daw mag-isa. Sabi nito ay wala namang hangin nung time na yon at hindi rin makakapasok ang hangin sa loob ng room dahil halos walang mapapasukan yon. Ganon din ang naisip ko at hindi madaling gumalaw yun mag-isa dahil yung pinto ay may spring o kung ano man yung tawag doon unless may ibang gumalaw dito. Sabi ko naman baka nagkataon lang kaya hayaan na lang nila. Huwag na namin takutin ang mga sarili namin. Pero napaisip pa rin ako. Friday noon, mag-isa ako sa room dahil umuwi yung mga kasama ko. Hindi na ako umuwi noon dahil may kailangan pa akong tapusin sa school at kailangan ipasa ng Lunes. Wala na rin akong time para bumiyahe pa at sa bahay gawin, tapos babiyahe ulit. Mga bandang 2 AM noon nung natapos ako sa ginagawa kong materials para sa demo teaching namin. Pagkatapos kong mag-half bath ay may kumatok sa pinto ng room. Hindi ko na yun pinansin dahil wala naman nang sumunod. Pero makalipas ang ilang minuto ay may 3 magkakasunod na katok sa pinto. Dahil nairita ako noon at naisip ko na baka nantitrip lang yung iba naming boarders ay binuksan ko. Pero wala naman akong nakitang ibang tao pagkabukas ko. Pati na rin ang ilaw sa ibang mga rooms pati sa hallway. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon dahil naniniwala talaga ako na tinatakot lang kami. Kinabukasan nun, tumawag si mama. Sinabi nito na namatay na yung kapatid niya, yung auntie ko. Nabigla ako nun dahil nakausap ko pa ito at malakas na malakas pa. Hindi na rin pala ako nakapunta sa burol ng auntie ko. Marami pa kasi akong gagawin nung mga panahon na yon. At malayo-layo din kung saan siya nakaburol. Mas malayo pa sa bahay namin. Nung bumalik na yung mga kasama ko ay kinuwento ko ang nangyari. Nangilabot ako sa sinabi nila. Kapag daw 3 katok ay huwag mo raw bubuksan dahil may mangyayaring masama. Naisip ko noon si auntie o baka nagkataon lang talaga. Ilang araw ulit ang lumipas ay nakwento nung isa na nagising na lang daw siya na parang may nakatingin sa kanya sa may bintana. Mga hating gabi na raw yun. Hindi niya masyadong makita kung sino yun dahil na rin sa may frame yung bintana pero halatang lalaki raw ito. Bukod daw doon ay may kumatok nung madaling araw. Yung isa naman naming kasamahan ay may kinuwento rin na experience niya. Nung umuwi daw siya saglit sa boarding house pagkatapos ng klase para makapagpahinga ay nagulat daw siya dahil sa sunod-sunod daw na malalakas na katok sa pinto ng room namin. Parang kalabog ng araw at sisirain na. Yung parang gustong pumasok. Napasigaw daw siya at napatanong kung sino yon. Kumuha raw siya ng pamalo bago niya buksan yung pinto. Pero pagkabukas niya ay walang ibang tao. Parang wala din daw ibang tao sa mga rooms dun sa boarding house bukod sa kanya. Doon na raw siya kinilabutan. Pero nung una, ayaw pa niyang ikwento sa amin dahil baka matakot din daw kami. Pero since nakapag-share na nga kami ng mga experiences namin doon sa boarding house at hindi na rin namin kinakaya ang kababalaghan na nangyayari, nag-decide kaming umalis na. Pero napagkasunduan namin na tapusin muna namin yung SEM tsaka kami aalis. Nauna na nga yung mga kasama ko at ako na lang ang naiwan doon. May ilang araw o gabi na may kumakatok pa rin sa kwarto. Pero kahit anong kaba at kilabot ko ay sinusubukan kong hindi pansinin at hindi buksan yung pinto. Lalo kapag 3 beses yung katok. Naisip ko kasi na baka may iba pang mapahamak kapag ginawa ko yon. Tinanong ko nga yung landlady tungkol sa mga pagkatok. Nag-deny siya at sinabing wala naman daw kababalaghan sa boarding house niya
at wag ko na lang daw pansinin ang kung anuman ang nararanasan ko. Yung ibang mga boardmates na nagbabala sa akin, maski daw sila minsan ay hindi pinapatahimik ng mga katok. Hindi rin daw nila alam kung anong kababalaghan ang meron doon sa lugar. Sa huling pamamalagi ko doon ay hindi pa rin ako pinatahimik, pero tiniis ko na lang din dahil malapit na ang bakasyon nun. Sayang din naman yung binayad ko kung aalis pa ako. Nabalitaan ko na lang din na namatay yung papa nung isa kong kasama, pati na rin yung lolo ng isa pa. Kahit na nakaalis na sila ay hindi pa rin tumigil ang mga pagkatok dahil nakakalimutan nilang huwag buksan ang pinto. Kahit nga nung nakaalis na rin ako doon sa boarding house, paminsan-minsan may kumakatok pa rin ng 3 beses sa pintuan ng kwarto ko. Kinuwento ko rin pala yun kina mama at ganun din ang sinabi nila. Huwag ko raw bubuksan ang pinto kapag 3 katok ang narinig ko. Kapag daw kasi binuksan ko at walang tao, ibig sabihin nun ay may pumanaw na malapit sa'yo o kaya ay mamamatay. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon. Sana sir ay mabasa ninyo. Magandang araw sa lahat. Ako si Jessie, taga Nueva Ecija. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang babae. Naatira lang malapit sa amin yung babaeng yun. Hindi ito lumalabas at malimit lang ito kung makita, kaya maraming nag-iisip ng kung ano-ano ng tungkol dito. Nakausap ko na rin ito noon isang beses, pero nagbatian lang kami. Halata ko sa kanya na mabait siya. Nakangiti naman ito nung nagkausap kami. Wala ring nakakaalam ng dahilan ng paglipat niya sa aming barangay. Ang usap-usapan ay isa itong aswang. Ang iba naman, mangkukulam daw, manananggal, mambabarang at marami pa. Pero wala namang naapagpatunay tungkol dito. Isang beses noon, naglalakad kami ng mga kaibigan ko. Napatigil kami sa tapat ng bahay ng babae. Sinabi ng mga kasama ko noon na pumasok daw kami. Total, mukhang wala naman yung babae. Napansin ko rin itong umalis bago kami makaabot sa bahay nito. Hindi na ako noon sana sasama, pero napilit ako. Ewan, siguro na-curious din ako. Madali lang kaming nakapasok noon dahil sa isang bintana ng bahay na yon. Pagpasok namin sa loob ay may kadiliman. Pero napansin naming may iilang kandilang naasindi sa bawat sulok ng sala at kusina. Inaya ko na sila noon na umalis na kami dahil baka maabutan pa kami ng babae. Pero nagpumilit sila at umakyat pa raw kami sa 2nd floor. Nagstay na lang ako doon sa sala. Tiningnan ko ang buong paligid. Marami akong nakitang maliliit na bote. Yun bang lagayan ng mga gamot? Hindi ko na chinek yung laman noon dahil nakaripihan ako. Nung time na yon ay biglang sumama naman yung pakiramdam ko at yung feeling na parang may nagmamasid sa akin. Ilang sandali pa ay narinig ko na silang bumaba at parang takot na takot. Dahil doon ay umalis na kami. Nung makalayo na kami sa bahay ng babae ay tinanong ko sila kung bakit sila natakot. Ang sagot lang nung isa ay may nakita raw silang matandang babae na nakaitim at nakatingin sa kanila. May nakita rin daw silang ibang gamit na parang ginagamit sa pangkukulam. Kaya yun, tumuloy daw sila sa pagtakbo. Napaisip naman ako nun. Kinagabihan ay nabalitaan ko na lang na nagkasakit ang mga kaibigan ko at tinakbo raw sa ospital. Pare-pareho silang nagsusuka, nilalagnat at masakit ang tiyan. Ang tanging sinabi lang base sa balita ng mga magulang nila ay palagi raw nilang binabanggit ang isang matandang babae. Doon ko naalala yung sinabi nilang nakita nila. Pero nakakapagtaka lang dahil wala namang tao doon sa bahay ng babae nung nagpunta kami. Ilang araw din bago sila nakarecover mula sa kanilang sakit. Hindi ko na rin sila nabisita noon dahil may trabaho ako. Nagkita-kita na lang kami
nung naging okay na yung pakiramdam nila. Tinanong ko sila kung ano daw bang nangyari. Kahit daw yung doktor ay hindi malaman ang eksaktong diagnosis ng kanilang sakit. Ang sabi lang daw ng mga kaibigan ko ay kagagawan yun malamang ng matandang mangkukulam na nakita nila sa second floor. Sinabihan ko naman sila noon na baka karma dahil pumasok kami sa isang bahay nang walang permiso. Kaya yun, sisingil na sila. Pero kung ganun man, ay ako rin sana ay natulad sa sinapit nila. Pero wala namang nangyari sa akin. Kaya iniisip ko kung totoo ba yung sinabi nila. Tugon din ng isa na baka mangkukulam din yung babae na nakatira doon at kasama niya yung matanda. Pareho silang nangkukulam kaya yun ang sinapit nila. Sinabi ko naman na wala doon yung babae at walang nakakita sa amin na pumasok at lumabas ng bahay. Sinabi ng mga ito na may mga gamit daw kasing pangkulam. Mahirap din naman mag-akusa ng walang sapat na ebidensya. Kinagabihan nun, nasa kwarto lang ako at busy sa panonood ng mga videos. Nung ilang sandali pa ay nakita ko yung babae sa labas. Nakatingin siya mismo sa may bintana ng kwarto ko. Kahit nagtataka kung bakit ganun, ay kinawayan ko ito. Pero bigla na lang siyang umalis. Nung gabi ring yon ay natandaan ko ang panaginip ko. Isang matandang babae na nakaitim ang nakita ko. Pero hindi ko maaninag ng malinaw ang muka. Nakakatakot ang aura nito at binalaan pa nga ako na ako raw ang susunod. Papalapit ito ng papalapit sa akin hanggang sa nagising na ako. Parang totoo talaga yung panaginip ko noon. Pero naisip kong hindi naman magkakatotoo yon. Ilang sandali pa ay bilang sumakit yung ulo ko. Lumabas ako ng kwarto ko at agad uminom ng gamot. Tinanong pa ni mama kung okay lang ba ako. Ang sabi ko naman ay oo. Galit pa niyang tugon. Sinasabi ko na nga ba eh. Tamok, ikaw na yung sunod na kinulam nung babae. Ba't ka pa kasi sumama sa kanila noon na pumasok ng bahay niya? Di ka na bata uy. Sinabi ko kay mama noon na mabait yung babae at hindi siya yung mangkukulam. Sigurado dahil pagod lang ako sa trabaho kaya sumakit bigla yung ulo ko. Kahit anong sabihin nila ay hindi ako naniniwala. Dapat kasi ako muna mismo ang makakita at maka-experience para mapatotohanan ko. Isang araw ay kumalat ang balita sa aming lugar na may batang ilang oras nang nawawala. Natagpuan daw yun sa bahay ng babae na inaakala nilang mangkukulam. Para daw ginawan ng ritual yung katawan ng bata. Nung isugod daw ito sa ospital ay wala na itong buhay. Nabalitaan na lang din na sinugod ng mga tao yung bahay ng babae. Nagulat daw sila nang may makitang isang matandang babae na nakaitim. Pero yung mas batang babae na nakatira doon ay wala. Naabutan pa nila yung matandang babae na napapalibutan ng mga tuyong dahon, kahoy, iba't ibang bote, insenso. Sinugod daw nila yung babae at pagkatapos ay tinali. Dinala ito sa barangay. Sa kasamaang palad, nakatakas daw yung matandang babae na hinihinalang mangkukulam. Simula nung araw na yon ay wala nang nangahas na pumasok pa sa bahay ng babae o nung matanda. Huli na rin nalaman na namatay pala yung bata dahil sa matagal nang iniindang sakit nito at hindi dahil sa ritual ng pangkukulam. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos tumakas ng matandang babae, ay dumating sa lugar namin yung sinasabing anak nito. Nagtanong-tanong siya dahil hindi niya naabutan ang kanyang ina sa bahay nito. Kinumpirma din daw nito na hindi mangkukulam ang kanyang ina kundi isa raw manggagamot. Sinubukan daw nitong gamutin yung bata ayon sa huli nilang pag-uusap. Yun ay bago nila matagpuan na patay na ang bata at bago nila hulihin yung matanda. Humingi naman ng tawad ang mga taga-barangay. Tutulong daw sila sa paghahanap ng ina niya. Pero simula nga noon ay wala na kaming narinig pang balita tungkol sa matandang babae at sa kanyang anak.
At pati na doon sa mas batang babae na bigla na lang naglaho na parang bula dahil inakala namin noon na siya lang mag-isa ang naatira doon sa bahay. Hindi ko sigurado kung magkasama ba sila ng matanda na naninirahan doon, kung kamag-anak ba niya ito o ano. Ang hula pa nga ng iba, marahil daw yung mas batang babae at yung matandang babae ay iisa lang. Pero wala namang makapagpatunay nito. Naging maingay ang aming lugar nang dahil sa maling akala. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Salamat sa pagbabasa.